I am sorry. Okay. Okay. The Okay. fault is Nice mine. one. I take accountability in this regard. Okay. And I take full blame. Unlike yung mga politicians nating pasiyo-siyo sa mga bullshit nila. Alright. So, Alright. Ano pang next topic yun? again, everyone, my name is Bill. Putang ina. Alright, my name is Masha. Alright, I'm EJ. Alright. Right, my name is Nick. Alright, my name is... So, sorry na guys, kasi tinitignan ko yung sarili ko sa camera. Lumingin ako kay Mark Bill. Sabi ko, Bobby, pumaya talaga ako kasi nagsisilabasan na ulit yung mga dimples Kala ko ko. ano yung- Na kala ko nawala ano yung na tinuturo tumaba mo. ako. Kasi bumalik na yung dimples ko dito tsaka dito, which is nung tumaba ako, hindi siya nakikita. Alright, guys. Feeling mo lang yan. Isang magandang example ng before and after drugs. Ayan, alright. Nung high school ako, may mga posters sa before and after. Alam mo yung itsura parang na-haggard lang, parang na-stress lang sa buhay. Yun yung after drugs, after marijuana daw. Kaya mag-ingat sa marijuana. What? Gagawin? Gusto mo ba, Bill? Alright. Naiisip mo ba ang naiisip ko, B1? Tama ka. Naisip niyo ba? Naisip niyo ba, B3? Alam niyo po kasi, for context, it all interconnects sa aming tatlo ni Bill tsaka ni Nicole. Alright. Sa kagaguhan eh, no? Tangkinang yan. Alright! Gusto ko lang po i-share na sa mga dear viewers natin, sa 14th episode na to, more than 20 minutes of time ang nawala sa amin. Madami kaming napag-usapang Lang energy. makabuluhan, malalim at Sobrang full of wisdom na galing kay Matthew. actually. First time niya sanang maririnig. Yes, first time niya sanang maririnig yung mga insights ni Matt na sobrang like, oh my God, meron palang ganitong side si Oh, Matt. sige, eto na lang. Magiging pari na. Ito pala yung good version ni Matthew. Parang Para ganun. natin ng active listening ng isa't isa. Bakit hindi tayo mag-share? Tagi-isa tayo ng mga ipinamahagi ni Matthew kanina. Ako na mauuna. Sorry, next topic. No. Ako mauuna. According kay Matt, pati gulong ng kotse niya, natamuran niya. Galing. Next. Tago ka. Next. Ako next. Go. According kay Matt, lahat ng pusi sa kalsada, hinahalikan niya. Alright. Next contestant. Ayan. Alright. Para, sabi ni Matt, pet peeve niya yung mga pillow princess. Alright. Ooh. Gumalaw-galaw naman kayo dyan, guys or girls. Masakit na daw kasi yung tuhod ni Matt. guys or girls. Isa pang sabi ni Kuya Matt, ayaw din niya sa mga mababalbon sa binte. Alright. Oh, isa pa. According kay Matt, ayaw niya ng mabalbon na babae kasi pag yumayakap sa likod, iniisip niya lalaki. So gusto niya, distinguish niya kung lalaki yung yumayakap or hindi. Alright. Hindi. Kasi nga, pag di ba inaangat mo yung paa, pag naawa ka man, nakapatong dito. Sayo, ba't ko ba niya describe? Basta yun, pag, yun na, yung deep penetration position. Uy, wait lang. Nag-uusap na tayo, hindi pa natin binibigyan ng context yung mga listeners natin. Ano ba yung pinag-uusapan natin? Bakit gano'n ng wisdoms ni Matt? Alright, ganito kasi yun. Ano ulit tanong mo? Then, nagtatanong tayo ng mga turn-ons. Tapos sabi ni Matt, turned on siya sa mga bulbulin, sa mga, mga pet peeves, yeah. Mga deal breaker and non-deal breaker pet peeves. Ang non-deal breaker pet peeve ni Matt,
kapag hindi naghuhugas ng kepyas. Pero ang deal breaker niya is kapag mabalbon. Tama ba? Pero yung hindi deal break, ang hindi deal breaker Parang ikaw yung hindi active listening doon. Oo nga. Ako ba? Oo nga. Ang hindi deal breaker ni Matthew is yung mga pillow princess. Pillow princess. Ang deal breaker kay Kuya Matt, yung mga hindi naliligo. Yung mga mabalbon yung binte. Ano Or yung tawag, tumutusok, yun lang. ano tawag ni EJ dun kanina? Burong Pepe? Ang misogynist mo talaga, EJ. Wala akong sinabi. May sinasabi si Nicole, bumubuka bibig niya, pero wala akong naririnig. Oo, hindi ka namin naririnig. Ayun na naman. Nagsasama na ng demonyo eh. Oo, umigil ayan ka. na. Ayun na. Ayun. Ayun na. Mhm. Ay, hinalikan pa yung Mike. Hello. Ayan. Hello. Nang sarili namin. Kaya Ate Dix. Hindi nyo nga ako naririnig yung sarili niya. So, hindi sa akin ba yun? Ayan. Ayusin nyo. Yan, pagalitan ka tuloy. Ayusin mo. Sorry nate. Sorry. Missy Mo. Okay, so bago tayo mag-move on sa next contestant natin, guys, ayan na. Alright, so kayo, dear listeners, ano naman ang pet peeves nyo sa partners nyo? Alright, either deal breaker or non-deal breaker, guys. Alright. Alright. Oo nga pala. Nag-alright kami kasi nagtatrash talk si Masha ng mga nagmamasko. Mascom. Uy, hindi ako trash talk. Ano ko nabanggit ko Marami lang siyang sinasabi na hindi maganda sa mga nagmamascom. Yung mga nagmamaskom daw, palingkera, Uy! pag-away. Nakikipag-away. Pag ako na pag ako na bash, nayop kayo. Tapos, nung nalaman niyang si Nicole pala mascom dati, ay, Hindi mabubi. Biglang kabig eh. biglang kabig. Balimbing, parang si EJ. Ay, Ay, gago ka. Yes, back to you, EJ. Bakit bumalik sa akin? Kala magkakampi tayo. Tangin na mo. men, kung si Matt si Jinggoy kasi botomesa. Ako si Cheese Escudero. Tangin na mo. Visit ka. Balimbing. Alright. Teka, okay, ikaw naman, Wait lang. Paki-check ko na naka-play. naka-play naman. Okay. Lumabas Okay, mo good yung job. pause button. Okay, safe tayo. Okay. Sorry. Okay. Di na ako mga away. Yun lang naman. Okay, ikaw, Mashi, anong pet peeve mo sa isang relasyon? Pet peeve ko, una muna yung, yung kay Matthew kanina? Pillow. Hindi, yung... Botomesa. Hindi, yung isa pa, yung... Tamod sa gulong. Putang ina. Yung Halik sa puso. pet peeve pero pwede pa is yung ilang beses ako nagkaroon ng gantong relationship sa babae man or lalaki. Yung tipong kakain kami. Tapos parang Ano ka nakain nyo? Yun, anong kinakain? hindi, I mean, kakain na pagkain. Okay. Tapos alam mo Okay. yung konti lang yung pagkain ko pero hahatian pa rin ako. Ay, naiinis ako sa ganun. Hindi ko alam ko bakit. Naiinis ako sa ganun. Yung tipong, pwede mo namang, dahil konti lang to, sige sa'yo na lang. Pero kapag ginanon mo, i-share mo, gusto mo pa, kakain din sila. Like, konti na nga lang. Ganun na. Pet peeve ko yun. Sorry, pero weird. Pero yun yung pet peeve ko. Yung In general, hindi siya sa partner mo lang. Ha? In general. Like sa lahat. Hindi, It applies. hindi naman. Ay, sa partner lang. Sa nanliligaw sa partner, niiinis ako sa ganun. Hindi ko lang siya masabi. So far, hindi ko naman siya na-experience kay Mark Bill. Yung non-deal breaker ko is body odor talaga. Alright! Alright. Hindi talaga kaya. Oh my God. I Talaga cannot. eh.
Kahit anong gwapo mo, te, kung Oo, sasampak ka lang sa'yo. Pretend ka na lang talaga I'm coming kahit hindi pa. Kung kung nakikinig talaga yung mga listeners natin, nakwento ko na to sa previous previous session natin na tangina yung Yung inapiran mo yung kuya mo? Oo. Amoy patis. Hindi ko talaga kaya. Amoy Kahit yung lasang ano. patis. Yes. Alright. Kahit sa lalaki, ayoko rin basta ewan ko, basta yung deal break, talaga, sa akin yun, na negotiable. Question. Kung sa babae may amoy patis na bagoong, na tahong, ano naman ang meron sa lalaki? Amoy kulob. Gagi, lugi na naman ako. Isa pa lang na amoy ko. O sige, anong amoy nung nag-iisa mo? Amoy safeguard. Ay, Same. wait lang. Bukod pala dun sa amoy patis, meron ako isang kukwento sa inyo. Second time naman, ito naman, friend din siya ni ate girl na amoy patis. Nung pupunta ako sa down there, alam niyo yung amoy araw na amoy putok? The fuck, bakit binibilad ba niyo yung kepyas niya? Hindi ko alam, pero amoy putok yung singit niya. Ngayon ko lang naalala, fuck. Anong ginagawa mo dyan, Bill? Malulu. Alright. Ito lang yung nagpa-podcast. Lakad ng likot-likot. Minake sure ko lang na hindi amoy patis yung singit ko. Alright. Kaya ka pala nakaano dyan. Hindi, gago, chinarge ko yung vape. Yung IQOS. Di legit, amoy amoy araw na amoy Hindi pa kayo kasi ako alam ko yung amoy ng kung tawagin sa part ng lalaki is kupal. Alam ko lang yung amoy niya, pero hindi ko for sure may Pakita mo, Bill. sa viewers natin may nakatikim na niyan. Yak, hindi ko siya natikman pero naamoy ko siya. Naamoy ko siya. Hey Siri, describe scent of kupal. Kupal. Kupal is the essence of Earl John. Bakit ako? Ala, scent of coal? Oh, Jacko. Jackal. Ako. Hindi ko lang alam ko yung amoy pero yung lasa hindi. Like mabaho talaga. Di ba the kupal is coming from the burat na hindi patuli? Oo, Tama ba? Not necessarily. So mabaho talaga siya. Not O lahat ng burat may kupal. lahat ng unsanitary burat. Feeling ko meron. Which part can you see it? Personally, I will check it later kasi. hindi ko na-experience yan. Siyempre, buhat ko sarili kong bangko, puking ina eh. Oh. Pero, Kwento mo yan eh. Oo. Bida ka dyan. pero, Nag-chat si Arisa. Sabi, sinungaling. ito na lang masasabi ko. Nung kabataan ko, high school days, galing labas, uwi, nagalolo, tulog, gising, nagalolo, Nagugurabi ka, girl. gising ng madaling araw, Nagalolo. tapos nung maliligo na, Nagalolo ulit. hindi pa. Hindi pa. Maliligo na, tapos na-curious ako, kanina pa ako lolo ng lolo. Okay, so may build up ng smell, kailangan maglinis every time magalolo. After or post magalolo, kailangan maglinis. Ever since noon, naging hygienic person na ako. Thank you. Alright. Alright. Hindi ko masasabing ganun din yung dalawang kasama kong lalaki dito. Si Matt, For sure yung isa hindi. pero yung isa, Puta na.
Ako ayoko. Nakita naman natin si Matt ko na hygienic talaga siya eh. Oo, chef siya. Well, So sa akin babagsak yun, no? Ay, wala kami Okay, sinasabi go. sa'yo, gang. EJ, Huwag mo ginagawa kami, sa sarili mo. Hindi kami namin na. ganito ng Kailangan na. Ano yan? wipes kagaya kay Matt. Ba't Sa inyo ba, EJ? Ha? Ay, kami labahan lang eh. Nakikita ko lagi pag uwi ako galing work. Bakit ang dami na naman damit dito? Dito may tissue. Ano na? Ito. Diyan ka nagalolo sa kusina niya. Okay na. Di ba kusina yan? Alam mo, Nicole, wait lang dedepensan ko si EJ dito. Okay. Nicole, nasa pamamahay siya. Nasa sarili niya siyang pamamahay. Kung saan siya abutin ng espiritu magalolo, doon siya abutin ng espiritu magalolo. Okay? Eh, dapat. Kasama nila yung parents ng jowa niya. So, kahit Wala. saan siya abutin. Pag-inggit, pikit. Eh, nandiyan yung biyanan mo naglululo. Ang ginagawa mo, naglululo po. Kaya ang lesson dyan, kailangan nagkalat sa bahay niyo yung tissue. Oo. Naging topic nga rin yun Attention. dati. Abutin ka sa kusina, may tissue. Abutin ka sa kwarto, may tissue. Abutin ka sa sala, may tissue. Ay, na gusto ko i-share kasi hindi makikita eh. May naging topic nga dati yung tungkol sa tissue. Mm. Di ba nagiging problema yung tissue sa office dati? Mm. Eh di ba parang reklamo niya rin Kakabusan ng tissue. yung matigas na tissue, yung pang kitchen tissue. Oo, ako Parang na-share ko din na masakit rin sa amin yun pag pinapahid namin yun sa bird namin. Di ba tayo nag-uusap nun, Matt? Yung tinutulungan mo pa ako sana makakuha ng tissue. Alala mo? At tayo ako sa gilid mo. Putang ina. O yun nga, naging topic nga yun. Parang, Oo. ang hirap Teka, May type kasi nga ng tissue na masakit kapag pinupunas mo. Kasi kitchen tissue siya. Unlike yung 2-ply, 3-ply na toilet tissue. Malambot yung siya. manipis. Okay. Salamat Oo, sa context. nakakagasgas siya ng kipay. Hindi pa ako tapos. Na-explain ko yung kipay. Pero may question na. Okay. 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 Sige, at least. Kasi, imagine, ito yung scenario na nasa isip ko eh. Matt, alam mo ba kung saan makakakuha ng tissue? Sagot ni Matt, hindi eh. Pero masakit to sa tite. Then nakaupo kasi siya sa gilid. Nakaupo kasi siya sa gilid. Tapos naririnig niya yung bungangang Kiki kong boses Kiki. Wala nang tissue, ganyan. Sabi niya, doon may tissue. Ang sakit kasi, sumisigaw ako nito, hindi lang siya kausap ko. Ang sakit kasi sa kipay ng tissue na to. Ayoko niyan, ganon. Salamat sa context. Na-appreciate. Okay. At least na clear. At least na clear. That being said, ano ang pet peeves mo, Nicole? Kay Joseph, Okay, Joseph. pagka nagugulat na lang ako, tulog ako, tapos yumuyug-yug ako. Ano next? Lumilindol. Totoo, Hindi ba parang surprise yun? Guilty! Ayun na ate. Tignan mo, kaya pala ganyan tawa mo. Visit ka. Guilty. Maano yun? Nakakainis kasi yun, Bill. Nakakainis yun kasi alam mo, hindi siya sa akin, parang ikaw lang masaya. Tulog ako, te. Magugulat na lang ako. Lumilindol ba? Okay, tulog ulit ako. Pagising, ano yung nangyari kanina? Lagi. Sa amin kasi, parang minsan kasi 'di ba sa sobrang pagod ko lalo na pag sa work or galing ako sa work. So minsan, sinasabi ko na lang sa kanya, naawa kasi ako kasi nga wala na kaming sexy time. Sasabihin ko na lang, Bob, ikaw na bahala dyan ah. Kaya minsan nagigising ako, nakikita ko siya, ay hello, nandyan ka pala, nagmumukbang ka. Ganun. So, hindi ako nakangit, hindi ako nag-hello. Napaputang ina na naman, no. Yan ako lagi. Question regarding dun. Ano sabi ko kasi yumugyug ka. Paano pag ang scenario is kinakain ka muna niya para ma-turn on? Tulog ako? Same reaction. Ayoko kasi talaga ng dapat give and take.
Yun nga, ginigive naman niya. Kaya palabas ka niya. Kinakain ka niya. Wala kang, pagkatulog ka, wala kang ibang mararamdaman, lalo na pagpagod ka. Antok lang talaga. Wala talaga. Antok lang talaga. Pero as in. nagigising, ako pag ganyan nagigising ako. Pero ang inaano ko sa kanya, hindi mo na ako kailangan mukbangin kasi di ka naman yan mararamdaman, di ka may enjoy. Hindi ko alam sa kanya pero gustong gusto niya yung ganun. Hindi lahat ng ginagawa namin para sa inyo, okay. May mga ginagawa kami para sa amin. Bilang lalaki, may karapatan din kaming maging masaya. Hindi, I mean, hindi kasi 'di ba? Parang minsan kasi napapaisip ako na anong sense ng imukbang mo ko. Shush. Okay? Shut the fuck up, okay? Ang pagmumukbang namin, hindi para sa inyo. Ah, hindi ba? Para sa... Huwag kayong assuming. How dare you? Ano yung sarili nyo? Kung pwede lang eh. Putang ina mo, Nicole, munti ko na mabuga sa yung tubig. Ano yun? Tangina, kung pwede ko lang imukbang sarili ko, single na ako. Gago. Shit, gagamitin mo yung yung ring ni Doctor Strange, yung pang ganon. Diba pasok mo yung Hindi na. Super flexibility. Plastic man pala, local ano. Ano naman yung deal breaker sa'yo, Nicole? Oh, Yung sa tingin mo pag ginawa ni Joseph, ayaw mo na sa... Yung alam mo to? situation, parang hypothetical, Oh. ano lang, yeah, hypothetical. hypothetical shit. If ever, yung mga ganun. If ever he did that, Pag binigyan niya ako ng pera, yun lang. Pag? Binigyan niya akong pera. Hindi, I mean, yung Wala akong maisip, parang Hindi, lahat. sabihin na natin negotiable pa. Hindi, negotiable yung yung... Ayun. Deal breaker. Yung non-negotiable sa'yo. Oo. Yung sa Deal Deal breaker. halimbawa, naging bading si Joseph. Deal breaker ba sa'yo yun? Oh. Okay lang. O yun. Oo. Hindi siya, Oo, yun. hindi siya deal breaker. Halimbawa, Nakmukbang siya. pinagbawalan ka ni Joseph magsugal. Naman ang deal breaker. Nag-iisip lang ako about sa sex. Wala eh. Hindi sa Wala. sex. Not necessary na about dun. Anything. Oo. Oh. Kaya pag nang babae ba si Joseph, deal breaker na ba sa'yo yun? Like yung mga sinasabi mo before sa podcast, halimbawa, yung sa nanonood sa TikToks. Pag nahuli mo ba siyang gano'n, deal breaker ba sa yun? Parang gano'n. Yeah. Oo, siguro din. Parang, ayun nga iniisip ko, parang, oo, siguro lahat. Pero pag ng babae, hindi siya deal breaker sa akin. Gusto mo siya mang babae? Yun lang. Okay. Yun lang talaga siguro. Care to explain? Huy, napaka-loyal kong tao, kalala niyo ako. Tapos siya magloloko. Ah, okay. So, Okay. ang pagkakarinig ko kasi, pag nang babae siya, non-deal breaker. So, deal No breaker. deal breaker ang tanong niyo, di ba? Oh, Oo. deal breaker pag nang babae siya. Understandable. Oo, okay. That's, Understandable. Earl John. Ano ang deal breaker at non-deal breaker sa'yo? sa akin, siguro, deal breaker yung disrespect. Like, halimbawa, kayo na, di ba? Tapos, entertaining someone pa rin. Kahit na may relationship na kayo, parang ganun. Define Parang si yan, Nix. si ano? Si, Si Tut, tut. Tuto. depende. Iba yung sitwasyon ni Tutut. Oh, hindi aware sa Disrespect. feel sa context. Later ka na. Disrespecting pa rin kasi yun. Kasi, kahit na pumasok ng relationship, is kayong dalawa yung diba? Yung magtutulungan. Tapos, nag-i-entertain ka pa ng, alam mo yung, yung feeling na, Sorry, Jay, to Okay. cut you off. Question. okay,
Nagbe-break ba yung audio ni EJ o ako lang? Oo, nagbe-break. Break. Nagbe-break. Ito, legit, ito. Ayan. Hello? Oh, sige. Okay na? Yan, okay na. So yun nga, disrespect na nag-entertain ka pa rin kahit may ka-relationship ka na. Define entertain. Ten, 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 Ah. ten, ten. Ganun. Paano ba? Sa ex ko kasi before, may na-experience ko na nakikipag-usap siya ng may motive. Nagbibigay siya ng motive doon sa guy. So parang sa part ko, disrespecting yun. Kasi may ano tayo eh, kumbaga may relationship tayo eh. Tapos gano'n ka maipag-usap sa iba. So kung ginawa ko ba yun sa'yo, di ba? Feeling mo pag dinisrespect ka, ano na siya, Deal breaker na siya. Non-negotiable siya. non-negotiable Kasi na di ba, siya. kasi di ba ang respect is in-earned yun na, ng kahit sino man, friend relationship or kahit anong relationship, di ba? In-earned yung respect. In-earn lang, hindi Pero, past tense ka naman. in-earn lang. Oh, sorry, bro. Bro. Ako naman, na lying is part of disrespectful. Yeah. I'm lying alone. Nagpapanood ko kay Joanna. Pakinig mo lang. Diba? On the phone. Kaya hindi ako makapagsalita kanina kasi gisip ako, ano mga hindi ko ginagawa. Mahirap siya. And then, disrespect kasi yun na yung ganong situation, te. Tapos, kung sanan naman, most likely yung magkaiba lang kayo ng hobby. Kasi nako-compromise yung gusto nyong gawin yung individually. Parang ganun lang. Parang mapipilitan kang gawin yung ganun kahit magkaiba kayo ng gustong gawin. Yun. Ang ina yung tahimik nyo. Hindi, dahil seryoso si EJ, may tanong ako sa inyo. At sa mga nakikinig sa ating bobo. Kamusta kayo? Kamusta? Sabi nga ng modern day philosopher natin. Ito, philosopher ng era na to Bossing, kamusta buhay-buhay? Bossing! Oo. Alright! Alright. Pero legit, kamusta kayo? Not just relationship. Surviving. Surviving. Bakit? Bakit surviving, Nicole? Everyday is, naman talaga, surviving phase sa life natin. So, yeah, kung kakamustahin mo ako ngayon, I feel like para ako nasa don't starve talaga, surviving talaga na parang you never know what will happen tomorrow. So parang ayun yung nasa na iniisip ko talaga everyday. So I'm alright, but Alright. still feeling like I have to survive every day. Ganun lang. Naway may save point kang ma-attempt soon. Kayo? Kamusta kayo? May tagtanong din kami sa'yo. Ikaw, kamusta ka? Alright. Bigyan natin ng Puta, malalim yun a minute of silence ang mga dear Bobo viewers natin. Para magnilay-nilay. Okay, 1 minute. 1 minute na yun. Ang ina nyo. Mashi, kamusta ka? Pause niya para 1 minute. Lang. Yun Diba? lang. Sabi ko, ayaw niya sa tanong. Ang ina, ito na yung sinasabi ni Bill kanina eh. Oo, kaya ayaw niya itanong. Kasi Mga kupal ka eh. Kaya alam ko na yung sasagot niya. Okay lang. Hindi kasi, ang hirap ang hirap I-share? i-explain
i-explain and i-share yung okay lang. So, isa-summarize ko, okay lang. And, alam mo, Di ba Mashi, physical ano yun sign of Weakness. weakness. Ang mahinang vocabulary, yung paulit-ulit lang yung sinasabi natin, yung may catchphrase tayong sinasabi na pick up lang natin kani-kanina lang, tapos ulit-ulitin nyo. Sign of bobo yan. Alright. Ano ba? Yun nga yung purpose ng podcast na to. Pabobohan. Mag-spread ng kabobohan. Yeah. Yes. Diba? Speaking of bobo, EJ, kamusta ka? Hindi ako okay ngayon. Bakit? Mentally. May nagawa akong mali. And Lagi yung mali... Oo. Pero yung mali kasi na yun, na-avoid ko sana siya Pero kung nag-stick ako. Na-avoid ko sana siya kung nag-stick ako sa plan. Kung sinunod ko yung plan na ginawa ko. yan? Parang narinig ko yan nung time nag-uusap kayong dalawa. Tungkol ba yan sa ganon? Yun. Tungkol saan? Oo nga, narinig ko yun. Narinig ko yan, tapos napaisip din ako, bobo mo. Yun, tungkol sa ganun. Parang, share ko na. Except nun, meron akong $40. Mm. In a span of 1 week, na-ride ko siya into 100. Mhm. Gamit lang yung inaaral kong strategy and nag-explore ako or nag-aaral ako ng way kumita. Ma-flip yung pera. Ngayon, may decisions akong ginawa na naging greedy ako. Kasi dahil dun sa nakikita ko na, okay, ito yung nakukuha nila. So, sa isip ko, kaya kong gawin yun. Kasi working na yung ginagawa ko eh. In a span of, napataas ko yung $40. Ngayon, hindi ko sinunod yung plan ko. Yung strategy ko. In the span of 1 hour, lahat nung ginain ko, nawala. Same as capital. Naubos. Pero, So, yun yung ano ko ngayon. Kaya hindi siya okay. alam mo, Jay, ang ma-advise ko sa'yo dito, though alam kong alam mo na to, hindi ko siya iti-take as down, Negative? negative. I'd rather you take this as Lesson. a lesson. Na okay, Lesson, yeah. at least bukas or moving forward, alam mo na yung iiwasan mo. Take for Actually, example, si Bryce, si Engineer Bryce. wow! Alright! Right. Kung gagawa ka ng illegal, wag ka maging greedy. Illegal ka na Si sakto lang. yun eh. Si Ichan yun eh. Same shit, different shit. Alright. Oh. Ayun lang. So, hindi ako okay mentally ngayon na parang hinahabol pa rin ako nung loss na yun. Pero, yun na yun eh. Lesson learned na lang talaga eh. Ang mahal matuto sa inaaral ko. In all fairness, yung sinabi ni Nicole na ganun, akala ko kantot. So, akala ko Hindi. Sorry. Ganon, Kasi drop. ganun yun. Ganun. Kaya ang Kasi yun. drop. Mati, ikaw, maliban sa nakakantot ka kagabi, kamusta ka? Ba't di ko sagot yung tanong kanina? Ba't di ko... So, dinedeflect mo. Kahit parang ikaw bilang nagde-deflect ngayon. Oo nga. Parang siya yung una eh, Alright, no? guys, ang tawag dito ay pagiging host. Alright. So, So, may Again, babalik- pag-ghost ka? Kaya babalik pala, tayo sa Senado. Bill, Sabi ni kaya Marcoleta, ikaw pala ang ikaw palang host, kaya pala may lapel ka. Oo. Dahil may lapel ka, okay. Alright. Okay. Again, Hindi ka na naman every podcast, tinatanong mo naman ako, kamusta ako?
Oh, Nakakantot ba ako? Ganyan. actually, Matt, this is more than kantot eh. This is a wellness check sa'yo as a friend. Yung mga listeners natin, bilang friend mo, gusto kong malaman din nila yung well-being mo. Kung nasan ka ngayon mentally, physically, emotionally. Emotional. Kamaga, hindi pa naman ako nakasaksa. Uy, sorry. Alright! Anyway, so far, ngayon, ba't nagtatago ka dyan? Nakwento ko naman ito last podcast na, paano ba? Struggling. Hindi ko talaga masasabing away ako. Nasa struggle life ako right now. I'm in my down. Pero, as part of being na downside, kasi kung sabihin kong naging pabaya or naging lesson to, yeah. Another lesson in life. So, kahit nangyari na to before, naulit ng ulit, it's another lesson. So, ngayon talaga sobrang careful na talaga. So, right now, in terms of love life, it's 0. No, I'm not entertaining anyone. And just focusing in life. Sin sarili lang. Selfish. Tawa ka, Bill. Okay. Alam niyo yung Selfish. sinasabi ni Matt na yan na focus sa life, walang love life, iwas muna sa distractions. 2020 ko pa naririnig yan eh. Ha? Tumatawa ka. Every fucking year, yan ang New Year's resolution ni Matt for 5 straight years. Hindi, I mean, ito talaga. Dati naman kasi nag-entertain pa rin naman ako. I'm so entertained. As in, now, I'm wala talaga. As in, just the context to share, meron akong, hindi ko alam kung asshole move, pero yeah, it's kind of an asshole. Na parang, may pumunta dito. Tapos parang, parang, I'm not really entertaining, like, not trying to be sweet or anything. Asshole move talaga. Alam kung napanood niyo yung movie na the guy from basta yung parang title My Best Friend's Girlfriend. Is na gumiho? Ha? Wala, my best friend is gumiho. My Best Friend's Girlfriend. Parang ang ginagawa niya is like ang side hustle niya is para magkagusto yung girl sa kanya, i-date niya, try to become the asshole para pag lumapit na tong si guy, makikita niya yung bright side nung guy. Nagigets niyo? Wait, So, parang clarify ganun. lang. So, si guy 1, i-date si girl, magiging super Yeah. asshole. Yung best friend ni guy 1, Yung pagiging, ano mo yung, gwapo kasi siya. Hindi naman gwapo, parang chick boy. So he's going all to do yung mamamanya, i-date sa ganitong, alam mong, diretso mo talaga or sa bar, something, which is hindi magugustuhan ng babae. tapos papasok si guy 2 to save the day. Hindi naman save the day. Parang papakita niya, he's the better guy. So, sa situation... Yung short abangers. So ngayon, ako yung si asshole guy. Naging parang gano'n ako. Ang question ko, Paano? may guy 2 ba sa buhay mo? Wala. So, nagiging asshole ka lang. Yeah. Bakit? Para talagang ma-zero na. Para nasa cleansing period ako. Hot I don't know if take. I call BS Matthew.
Alam mo kung bakit? Yeah. Hindi. Alam mo kung bakit? Mas madaling solusyonan yung hindi, wag ka pumunta. Versus, ikaw bahala, punta ka, tapos magiging asshole ka. Alam mo, mas madami kang steps na tinake sa route na yan versus sinabi mong no. Wag ka. Ganun rin Hindi siya ako punta. Ikaw ba, punta ka lang. Ganun. Pumunta naman. So, ba't mo pinapunta? Eh, shit. Gusto niyo pumunta eh. So... Slick siya. Basta, yun nga, asshole to asshole. Talaga na. Medyo pangit. Yeah, pero... Siguro yun yung method sa utak ko na parang... Ikaw naman meron na ako right now. Try this to remove. Tapos siguro, next step ko na, I don't know, may big step akong gagawin na kasi next year na mangyayari yun. I don't know, maybe one yung jump na yun. I don't wanna ayaw mo na sabihin sa ibang tao but basta ayoko na maging jinx so parang wala siyang gawin. Medyo may idea ako dyan. Pero good luck, Matty, in your future endeavors. Pero speaking of pangit, may realization ako recently. Kasi di ba nagpagupit ako? Ang fit mo, ganun? Hindi. So naisip mo bakit ka pa rin? Ay. Hindi. Alam ko yun. Okay. Alam ko yun. Thankful ako na matangkad ako. Kasi imagine mo, hindi ako pogi. Hindi ako mayaman. Masama ugali ko. Pero at least matangkad ako. Hindi ko na-ekis yung 4 na criteria na yun. Kasi imagine nyo, bansot na nga ako, pangit pa ako, pangit pa ugali ko, mahirap pa ako. Kawawa naman ako, di ba? Tangin ako namang tao. Pero at least, So, bale doon sa 4 na yun, 3 lang nakuha mo. 3 lang nakuha ko. So, thankful ako sa isang win ko sa buhay na yun. Ano yung Win sa tatlo win. mo? Yung pagiging Matangkad ka. Oo. Ano pa yung isa? Sabi mo 3 yung nakuha mo. Isa lang 3 yung nakuha. Isa lang yung nakuha niya, 3 yung hindi niya nakuha. Oo. Yung pangit. Ano yung pangit, mahirap. Pangit, mahirap, mas pangit ugali. Pangit ugali. Oo. So, 3 yun. Ayokong sabihin sana to, kaso nung naisip ko to, ang unang agad pumasok sa isip ko, shit, kawawa naman si Masha, no? Kanina pa nakataas yung kilay ko. Iniintay ko na kayo. Nakaganan siya eh. Nananahinig ako dito sa gilid, putang ina mo. Tapos yung isa, Nagagawa na seed plan yan, huwag ka magulo. nagago. Nagagawa na seed Hindi ko plan yan. alam. Nagagawa na seed plan Hindi ko yan. alam. Mamaya, utusan mo na naman ako pagpunta ko dyan eh. Eh. Actually, ano ba yon guys? Sorry. Salamat Si TM kasi. Okay. Eh. Sorry. Ano ba yon? Hindi kayo okay, di ba? Di ba yung usapan? So, my advice is... Yun ang topic. Ay, malayo na. Malayo na yung topic. Sige, Malayo na. bigyan natin ng context si Nicole. So, Nix, kasi nagde-debate kami kung bakit pleasurable ang anal sex. Ay, bakit nandyan na tayo? Kaya pala daw na. It's a pro-anal. No. Kaya pala hindi siya nagsisync sa utak ko. Kasi, Hindi. ano yan eh. In luck. Ano lang, tawag dito, sabi ko thankful ako. Kasi despite na pangit ako, mahirap at masama ugali, at least matangkad ako. At least I have something going on in my life. Unlike si Masha na unfortunately na-take off lahat ng boxes. So, condolences, Mashi. Sorry, pero alam mo, Bill, sira lang talaga yung mata mo. O sige, fine. Problema kasi sa ang mata. Perspective yan eh. Sige. At least, EJ, sorry man.
Hindi, Sa akin na naman bumalik. Pero pang... wala lang. Gusto ko lang kayo implicate na, gusto ko lang i-make sure na lamang ako sa inyo sa 4 na aspects na inisip ko na to. Ganun tayo, sorry ah. Sabi mo, mat ka pero matangkad ka. Ano? Pangit ako. Oo. Mahirap. Masama ugali. Pero matangkad Okay. ako. So, alam mo yun. So may isa lang yung positive. Oh, at least may isang positive. Hindi kaya ni Masha. Ikaw, EJ, ikaw. Saka ni Matt. Alam mo yun. At least sa mga Oh, wow. Hoy, matangkad din ako. Inang bansot yan. Yan na ba standard ng tangkad ngayon? Hindi na ba 5'4", 5'5" ang tangkad? Para kang si Chevy ah. Muncheri, 5'7" ako. Pagtingin ko in person, Ay gabalikat. ko. Matangkad ako kay Chevy. Oo, mas matangkat siya, Bill, kaya ate Sheb. Mas matangkad siya kay Chevy. Eto yan. Kapag mas Tangina mo kasi yung kapag mas tangkad matangkad kasi ka sa'yo, ng mas matangkad sa'yo eh. half an inch, 1 inch lang, hindi counted yun. Pag sinabi mo mas Bakit naman? matangkad ka sa isang tao, dapat minimum 3 inches. Kuya, bakit kasi magjowa silang matangkad eh. Alam mo, Bill, Mga kahit gano'n gaano ka pa yung- katangkad, mas matangkad pa rin yung ka pa pride rin. ko sa'yo. Akala ko. Pangat ka pa rin eh. Yun ang akala. Kahit gaano ka katangkad, Bill, tandaan mo, Oh, ayoko nang ituloy. Kahit nakatungo ka lagi, ay tungo pala, ano ba yung nakaganon? ge. Yoko. Gusto ko yung ganun yung talagang oh. Kahit dahil ka nakayoko, wala lang. Ang ina, nag-aantay ako nung Yung punchline. punchline ni Ma. Ready na ako masaktan pero hindi na pagtanto ko lang to kasi sa elevator sa office. Every time na most of the time rather, hindi every time. Alam mo yung parang pag may kasiksikan ako, nakaganyan ako. Parang ang liit mo naman, day. Tangina. Ano ka, grade 2? Alam mo, Bill, minsan nakakapake ko kay. Minsan, Ano, kahit- ba't? Kahit nakayoko ka, diretso tindig ko. Diretso? Paano naging diretso si Michelin? Ha? Ano Michelin? Star? Oo. Michelin Man. Tanda. Ay, wala lang. Sabi sa inyo masama ugali ko eh. And na-accentuate siya dahil binabottle up ko yung kasamaan ko sa office. Alam mo, wala akong way para ilabas to. Aha. That being said, ano yung mga binabottle up nyong emotions at paano nyo siya nire-release on your own? Kumbaga, example, ako, sa mga ugali ko, iniipon ko tapos nilalabas ko sa inyo kasi alam kong ma-offend kayo. So, nice one. Kayo, yung inis, galit, tuwa, paano nyo binabottle yun at paano nyo nilalabas? Start ako. This last week, there's something happened sa office na hindi ko na i-disclose dito pero sobra akong na-overwhelm and at the same time nainis. Mhm. So, doon ko na-realize na, alam niyo yun, na sobrang, oh my God, ang mature ko na para hindi maglabas ng kahit anong emotion sa lahat ng tao. So, na-bottle up yung emotion ko. Ginawa ko, nagbayo ko for 5 minutes. 5 minutes lang. Iniyak ko lang sa CR. Kasi hindi pala siya kaya. So, pag uwi ko ng bahay, talagang nirant ko siya kay Mark Bill at the same time, umiyak ako kay Mark Bill. And after that, I've moved on. Oh, so mature. Oo. Despite the Yeah. height. Oh. Yeah, you know that. You know that. Oh. Ikaw, EJ. Hindi ko pa maisip eh.
sobrang dami ng emotion na tumatakbo sa akin ngayon, hindi ko alam. Mas maganda Ano? sana kung lumapit ka sa mic mo tapos huwag mo takpan yung bibig mo. Sabi ko sa sobrang dami ng emotion ngayon, parang hindi ko alam kung alin sa mga yun. Yung binabattle up ko. Mhm. Bakit? Bakit sa tingin mo ganyan? Sa tingin ko kasi ngayon, fighting with ego ako. Mhm. Doon sa mga emotions ko na yun. Kumbaga, imbis na i-fix ko siya, or imbis na i-let go ko yung mga ganong emotions, parang kinikip ko siya for certain reasons Mhm. na di ko din alam kung bakit. Alam mo, Jay, may kilala akong ganyan. Ito, legit story. May kilala akong for years, parang may pinagdadaanan siya, may tinatago siyang emotions. Pero, on the day na, alam mo yun, kumbaga, binuksan niya yung pintuan ng aparador. Lumabas siya sa aparador. Naging sobrang saya niya. Naging sobrang successful niyang tao. Naging, ano yung ibang term sa happy? Naging gay siya. Mary, ganun. Okay. So, I suggest na lumabas ka na Maging gay sa ako? mo. Maging gay ako, putang ina po. Yung sinasabi po. Sabi ko na eh. Term sa happy gay? Oo. Talaga. Sabi ko eh, may getting there na ako eh. Magsasabi. Kaya sabi Ina mo, Bill? point out to eh. Ay, pinupoint out talaga ang putang ina. Pero, eto Jay, nakatsupa ka na ba? Hindi. So, masasabi mo straight ka. Pero, Nakikala ko na pupuntahan nito. Ayun ka. hanggat di mo nasasabing di mo na-enjoy yung blowjob sa lalaki, hindi mo masasabing di mo siya nagustuhan. Di mo pa nagagawa eh, di ba? So, ibabalik ko sa'yo yung tanong. Oh, Oh. Na-enjoy mo siya. di masyado. So, hindi ka bakla pag ganun. Hindi. Eh, ikaw, nasubukan mo na ba? So, ako, at Hindi. least, di ko alam kung hindi. Ang kinad to. Ano? Ikaw, Nicole, na busy sa seat plan. Tiga ko, wala lang akong masabi. Ano yung mga emotion? May i-explain na ako, Bill. Oh, Di ba nandun ako nung nakarang linggo? oh. Di, tulungan mo gumawa ng seat plan. Di sabi ko, sige, ganito lang yan eh. Natulungan mo ba ako? In-explainan ko sa'yo kung paano ako gumawa ng maayos, di ba? Pero hindi ko Sabi ginamit ko- kasi cheating yun. Eh. It's a strategy, it's not cheating. Respect naman. For me, it's cheating because it's the parang mind siya ng, kasi sabi ko, gumagawa kasi ako sit plan, nayayaya nila akong uminom. Sabi ko, no, gumagawa kasi ako sit plan. Tapos sabi niya, sige, tulungan kita. Sabi ko, sige nga, gusto ko kasi makuha idea niya sa experience. Nakita ko siyang maganda yung paggawa niya ng schedule and everything and sit plan before. So, nitignan ko siya. Ganito lang ginagawa ko ate dati. Putang ina, nagja-Gemini, nagja-chat GPT. Sabi ko, okay, gumagana na lang ako para ano siya. Dahil di ko ginawa. For me, it's not the Kaya nga kasi tumatawa talaga. ako, eh, putang ina eh. Giti dito. Hilig mo talaga sa cheat. Hindi yung cheating, te. It's more on using For me, tools. Yes. to Oy, make it ate, nag-ano easy. rin ako. Nag-chat GPT tsaka Gemini din ako kasi wala akong alam sa sheet. Utilize mo yung resources na Doon lang meron din ako ka. natuto. Right. But it's cheating. Nag-agree ako na dapat i-utilize ang resources. But at the same time, without the foundations, you cannot build a house. Hindi mo pwedeng iasa lahat sa AI. Yan, Pero ipakwento mo ba gusto ko lang sabihin bago ko mag-CR, we don't tolerate cheaters.
Sa mga Yeah. nakikinig neto, we don't like and we don't tolerate cheating and cheaters. Hindi naman cheating ang mods eh. So kung in a relationship ka, mag-mod ka na lang. Guys, bye-bye! That's all for this podcast. Alright, welcome back sa pag-ihi ni Masha at ni Nicole. Alright. So, bago kami nag-start, may nadiscover ako sa mga to. Turns out, hindi nila alam yung term na booking. Booking. Alright. Booking. Booking. Booking.com. May flight ba? Booking Airbnb. Booking ng or booking like ang walkers. So, kapag kayo ay may friendly na nasa part ng LGBTQ++, okay. Gets. Oh my Well, God. Oh. Yeah, okay. Ang dami kasing booking abroad ng ano. pero sa context na pinag-uusapan natin kanina, yung kay Matt, booking. Not saying na nagbo-booking si Matt or binubooking si Matt. Pero, Okay. naalala ko to, na pahapyawan ko to kasi may acquaintance ako na bading. And nagbibiruan sila ng kausap nila tapos matagal na siyang single, 10 years na siyang single. Pero booking lang ganun. So nag-flashback yung kabataan ko nung earlier days ko na Taray, kabataan. yes, queen. Na uso sa mga peers ko during high school yung mga booking kasi sponsored sila, ganun. Tapos naalala ko yung mga kwento na pang angels lang. Oh my God. That's Yung sa yung like dun sa overpass ng Cubao, Cubao. sa Aurora. Pangkape lang. Boss, pangkape lang. na-realize Yung sa ano te, plaza sa may Nabaliches. anong opinion nyo sa culture na ganyan sa Pilipinas? Wala. You do you. As long as you're not cheating, wala ka. Actually, But, practice You- safe sex. Yun lang You mentioned gay friend booking. Dalawa term Ano ba, kasi sa nag-a-apply lang to sa gays? gay. Dalawa Or kasi nag-a-apply in general? General siguro yung tinatanong ni Bill. Oo, kasi ang booking sa in LGBT or most likely in trans. Or in more hindi pala sa trans, more in the gay. Dalawa booking nila eh. Booking ng kumbaga, yun nga yung service. The other one is yung booking na may hado talaga sila or meron silang may jowa na parang for pleasure. Yes. But kasi 'di ba gay lang booking is like parang may booking ako ngayon, parang magbe-meet kami ni jowa for like naging term na making lang. love. Naging term na lang siya. Kaya linawin ko kung anong sinasabi mong booking ba na anong Ay, wait, eto na lang. Kung tama yung pagkakaintindi ko, may kwento ko. So, I have this wave mate and also teammate. Tapos, ang pasok namin is 12 to 9. 12 to 9 ba? Tama, 12 to 9. 11 to 10. Sorry, 11 to 10. Tapos, parang mga around 2 a.m., sabi niya sa TL namin, TL, vinivertigo ako. Sumatalo yung pakiramdam ko. Sabi ng TL namin, sige, antayin mo lang mag 4 a.m. para naka-half day ka na, kaya mo pa ba? Sabi niya, sige TL, log out ako by 4. Pinayagan siya, log out siya by 4. Tapos naka-log out na siya ng 4, nagawa na siya ng IR na ganito nga, log out kasi vertigo. And then, yung isang ka-team namin pala, friend na sa Facebook. Itong isang ka-team namin, syempre, avail, scroll sa Facebook.
Kasi work from home naman kami. Pag scroll mo ganun, may nadaanan siya. Di ba sa Facebook, lalabas kapag ka kahit hindi ka nandun sa group na yon, as long as yung friend mo nag-post sa group na yon, minsan lalabas siya sa For You page mo. Di ba? Tapos ngayon, etong nag-log out ng 4 a.m. kasi Vinivertigo, may post siya sa Walker page. Sabi niya doon, budget meal 4 a.m. Huh? Budget meal 4 a.m. So, nag-log out siya, Vinivertigo daw siya kasi gusto niyang mag-book ng Walker. So, yun ba? Yun ba yung yun ba yung pinag-uusapan natin? Tama ba yung nakwento? Booking siya. Or ma-booking siya. Meron din akong tanong din about yan. Kasi nung college ako, alam niyo yung Clearbook? Yung dun daw kasi meron na ako naririnig. Hindi ko siya na-experience or hindi ko siya nakita totally. Pero naririnig ko siya sa mga klase ko before. Meron kasing Clearbook na umiikot sa college. Sa mga malapit sa mga college school. Tapos, doon ka mamimili nung parang yung ibubook mo nga. Hindi ko alam kung totoo siya or more on myth siya. Yan yung nagkaroon kami ng conversation dati nila, Matt. Kasi ang naabutan ko, yung isasabit yung puting panyo sa kotse. Tapos may lalapit. Tapos, in-explain ni Matt na iba na ngayon. May clear book na sila. May clear book na. So yung Clearbook na Parang naabutan yan? ko is totoo Parang siya. portfolio. oo. Madami, as in madami. Iba't ibang yun. Parang meron pa nga silang sinabi doon na iba't ibang school yung nandun. Mga college girls yung mga nandun. Putang ina. May question ako. Sige, ito. Ano ang mas morally acceptable? Yung ganyan? Clearbook? Yung personal transaction, i.e. Facebook groups or Telegram groups? Or aquarium? Parang parehas lang. Hindi ko- Pero, Hindi ko masagot. Pero basta you do you. Parang pare-parehas No lang din judging. kasi yun. No siguro judging. ang pinakamaganda pa rin na counterpart for that is yung may counterpart dati dyan. Naging argument yan eh. Ano mas maganda, yung nagpapabook ka or yung ba tawag doon? Yung naghahanap ka ng AFAM dating para Okay. which is it's not a form of booking, but still you're Oo. mahakot ka ng yun nga, yung parang mahakot ka ng pera. Kumbaga that's two side form siya eh. In booking, you're just doing your job just to get that money. Aside from the image of nang hahanap ng mga AFAM, diba dahil doing the dating app, encouraging this like that, para lang umangat ang kabuhayan. Yung parang madas ang explanation nila, andun yung mayaman eh. Ang mga Pilipino, ang mga kapwa ko Pilipino, mahirap, ganun. Oo. Well, totoo Diba? naman. I mean, ganun din ako nung nagbebenta ako ng drawing shit ko. Ibang rates ko Kala ko yung nagbebenta ka ng laman eh. walang bibili. Tag-ina! Iba yung Alay rates mo, ko may sa legs sila sa Pilipino. exotic. Wow. Oo nga. At least matangkad. Pero Edi wow. yung sa akin, in a world na sex work is work kasi yun yung ano ko. Yun yung, dun ako, naniniwala akong sex work is real work. It's just that sa akin, sana regulated siya para magkaroon ng Oo.
prevention sa STDs. Pangalawa, sana i-abolish yung aquarium system. Kasi para sa akin, napaka-dehumanizing niya. Alam mo, pumasok kami one time doon. Pumasok ako one time sa aquarium. Parang Oh my God! Ba't ka pumasok sa aquarium? secret. Bakit nasiraan sila sa tapat nung ng aquarium? Oo. 'Di ba? Hindi. Ang term namin dyan is nag-canvas. Oh. Hindi, Pero doon ako sa sinabi ni Bill, napaka-dehumanizing nila. Kasi, di ba, ang usual na nakikita natin sa aquarium is mga animals, mga isda, pagkain. tapos Diba? pagdating mo doon, alam mo yung pagdating namin doon, yung mga sex workers, alam mo yung from ganyan, tapos biglang From pagod to from pagod to big work mode, tapos binebenta nila yung ng todo yung sarili nilang todo posing sila, todo smile sila. Ako parang, okay. And oh God. in terms of this aquarium or kasi parang wala rin naman siyang difference sa if ever you have tried to experience yung walking around in Pattaya in Thailand, which is yung mga, di ba, yung nakatayo sila doon, Oo. pag may dumaan, hatakin nila, mga ganon. Same like the concept of aquarium. Meron pa yan, Matt. Meron ako nakita niyan sa TikTok na parang doon nga sa Thailand, naglalakad sila. Tapos, pagpasok mo, parang nasa labas ka pa lang, parang bibigyan ka nila ng ng menu. Tapos nakalagay doon kung magkano yung sasayaw ng sexy dance, magta-topless, maghuhubad ng panty, mag-dildo playing, yung mga ganun. Parang sobrang, right term, dehumanizing. Kasi, are you pagkain? Bakit naka-menu yung mga options na pwede mong gawin? Ang sagot dyan, Masha, yes, I am pagkain. Masarap na pagkain. The fuck? Basic! Parang din kasi magsalita sa ganyan kasi we don't know the story of that people who's working. Like, parang iba-iba lang yun. Kung dito siya for sure hindi nila gusto. Yung iba naman is gusto. Kasi, di ba, nag-psychology ako. I have one thesis na nag-interview kami. Nymphomaniac siya. Mhm. So, pupunta siya, nagpapa-check up siya. Since nymphomaniac siya, ganito yung ginagawa niya. Naging na lang siya, sex worker kasi nagbe-benefit pa siya. Nasasatisfy yung craving niya as na-diagnose siya may ganun. At the same time, nagbe-benefit siya. Tapos, unfortunately, nagkaroon siya ng sakit. Ayun lang. So, pero nymphomaniac pa din siya. So, for sure na-spread na yun. Sana Okay lang siya ngayon. Sana hindi, and sana okay lang siya. But, ang dami, medyo mahirap nga siya, yes. Pero sa akin lang, sana ma-regulate para maiwasan yung pag-spread. Kasi may nabasa akong census na tumataas na naman ang STDs amongst young HIV. Filipinos. Pati HIV case. Pababa ng per day. pababa yung Yeah. Na age, di ba? Like per day, nabasa ko per day niya, around Metro Manila lang is nasa 200 plus per day. God dang. Ang the worst thing part dun pa is dahil sobrang di ba nga, because of the technology, tumaas, hindi lang yung pagtaas ng rate ng STD. Ang pinaka biggest awareness na kailangan talaga is yung sa kabataan. It's getting younger and younger. Mhm. Buti na lang nandito tayo para magbigay ng PSA sa mga nakikinig. Ang problema lang, yung mga nakikinig sa atin, matatanda na. Okay. Ay, EJ, ingat ka ah. Bakit? Ha? Wala. Bata. Hindi ko masabing prime meat, pero Tarantado. Prime meat ang pota. actually,
nung kabataan ko rin naman, yung mga alam kong nagpapabooking, mga bata din eh. Well, I wouldn't say, no, hindi bata, pero mga teenagers din. So parang ever since noon, ano na siya, issue na siya, na accentuate lang siguro ng exposure ng dahil sa teknolohiya. So ayun. Ngayon lang, gusto ko lang i-bring up kasi Speaking of influence ng social media, sobrang iba yung dulot nun sa mga bata ngayon. Katulad nung nangyari sa Nepal, sa ibang bansa. Which is, sa thinking ng mga bata ngayon dito sa atin, tama yun. So, ina-adapt nila unti-unti. I mean, Masyado ng, up for another yeah, Topic that's yan. for another, Masyado malalim kasi yung mga ganyan eh. Like, because of the technology na rin, just a short context na, just for the technology, ang technology marami siya na-enhance. Even the human emotion of a person, even enhanced. Kasi marami na rin mga tao ngayon naging aware sila na meron pala silang disorder. Like me. Lang quick question lang. Parang ano ba sa inyo na like kayong mga lalaki kasi hindi pa maano ni EG si Bill gorang na si Bing Matt. Like pag nakipag-sex pa kayo sa mas bata sa inyo, parang may something impact sa inyo. ako hindi ko masasagot yan kasi ever since kabataan ko, target ko mga MILF. Ang goal ko sa buhay, Granny. payagan ako ni Arisong kumantot ng lola. Seryoso? Granny talaga eh. Hindi Granny ang hindi yung kulubot-kulubot na lola, pero yung prime age of 50, ganun. 50s, 55. Really? Yeah. Pero hindi pa payag si Arisa, so okay lang naman mangarap sa buhay, di ba? Hanggang nandun lang sa archive niya na Jill. Yes. Okay. Fine. Yes. O go, Matt, ikaw. Sagutin mo yung tanong ni Nicole. Mentality. Kaya ba? Well, siguro kasi naging naranasan ko yun. Kasi nga, I'm getting old. Na ranasan ko siya. For somewhat, may ganun, may factor, pero dahil nga medyo marami akong awareness na rin sa emotion ko. It's just an ego, part of your ego. So nung na-realize ko yung ego, doesn't make. Pero nga, big deal ang ego sa lalaki. Ego talaga. Ego. Nakakataas siya ng ego. So, in that sense, hindi ako lalaki. Kasi ang nakakataas ng ego kapag higher the age. Baka ano lang talaga, kasi iba yung preference. Malay mo, sa kaedad mo, yung, sa ibang ganyang mag-isip, Bill, ganun din yung ego nila. Higher age, yung gusto nila. Yun nga, iba lang ang preference talaga. Preference. Parang bata ako, gusto ko matanda. Nung tumanda ako, Kaso nung tumanda na siya, gusto niya na ng bata. Yun lang. Alright! Pamata. Maraming salamat sa pakikinig ng episode 14 ng The Exit Interview Podcast. Alright! Wow, alright. Alright. Nag-online na si Chevy Shrouded. Kailangan namin tapusin to, guys, kasi maglalaro na kami. Alright, again, my Pero tawag na si Foreman, guys. My name is Nicole. My name is Masha. My name is CJ. And I'm Matt. I'm Matt. Tara, laro na tayo. Laro na tayo. Tara guys, laro tayo guys.